Honda Click 125 street version, yung naka-naked handlebar, nandito na sa Pilipinas. Silipin natin ngayong araw yung kanyang looks, specs and features at kung magkano ba ang SRP ng motor na to. Tara! Siguradong nandito na to sa Pilipinas mga boss dahil ngayong araw nga ay nilaunch na ang kanilang bagong Honda Click 125 street version dito sa May Pasay. Pinakilala nga ng formal ng Honda Philippines ang dalawang color variant na available dito sa atin. Meron silang Pearl Arctic White at Matte Cyber Grape Metallic. So napakaakas ng dalawang kulay na yan at siguradong bibenta yan. Ang Pearl Arctic White mga boss ay kakaiba yung kanyang mags dahil gold siya, and then ang Matte Cyber Grape Metallic naman ay kakulay lang din ng kanyang body fairings na siguradong papatok to sa mga mahihilig sa 125cc na paborito yung may gulay board or floorboard dahil kapaki-pakinabang talaga yan. At the same time, yung kanyang angas nandun pa rin. Siyempre yung makina niya reliable dahil gawang Honda. Kaya pasok na pasok to sa mahilig sa small displacement ng mga motor, pero nandun pa rin yung tibay at kilalang brand. At kung gusto mong maiba, dahil nga alam naman natin na talagang majority sa kakalsadahan ngayon ay yung Honda Click 125 standard version at yung special edition ang ating makikita. Kaya nag-offer sila ngayon ng bagong-bagong variant na naka-naked handlebar na. Street version na siya, kaya medyo mas aggressive, sportier yung kanyang mga decals na bumagay naman sa kanyang V-shape na headlight and V-shape din na taillight na siguradong pagkakaguluhan lalong-lalo na sa mga susunod na buwan dahil sigurado ilalabas na to sa mga kasa. Sa kanyang looks, good thing dahil version 4 na yung Honda Click 125 standard natin na nandito sa Pilipinas dahil may comparison na tayo ng Honda Click 125 street version. Halos wala kasing pinagkaiba sa Click version 4 itong Click 125 street version. Pero malaking bagay na naka-naked handlebar ang Honda Click 125 street version na nagbigay kumbaga ng bagong flavor sa mga mamimili kung gustong medyo maiba o medyo unique naman ang looks ng kanilang motor. Pero yung makina is Honda Click 125 pa rin na yung kilala natin na game changer. Kasi alam naman natin sa totoo lang na yung iba gusto sana talagang bumili ng Honda Click 125 pero naaalangan sila hindi dahil sa hindi reliable ang Honda Click 125 kundi dahil sa ayaw nila na mapasama doon sa bilang ng mga motor sa kalsada na magkakamukha na alam naman natin na majority sa kalsadahan natin ay makikita natin ang Honda Click 125 na napakarami talaga dito sa atin. Kaya yung iba gusto ng konting changes na narinig naman ng Honda. Kaya itong offer nila ngayon ang Honda Click 125 street version, yung naka-naked handlebar na. Meron silang bagong color variant, nakalitaw yung full digital instrument panel dahil naka-naked handlebar na nga siya, na ganun pa man ay alam naman natin na matibay pa rin ang kapit niyan dito sa kanyang handlebar. Makapal din ang pinaka-frame ng panel niya. Medyo may pagka-rugged looks na siya but still na-retain pa rin naman niya yung pagka-sporty. We have some sharp edges and pointy design sa kanyang front face, maging sa kanyang grab bar. Makikita natin na iba na rin yung pattern ng kanyang decals kumpara dito sa ating standard version na Honda Click 125, kaya mas naging sportier and aggressive looks siya. Wala siyang emblem but bumagay naman ang mga color combination at ang kanyang decals dito sa bagong Honda Click 125 street version mga boss. At sa specs naman ng motor na to, yung kanyang engine, meron siyang 124.9cc, 4-stroke, 2 valves, single cylinder, single overhead cam, liquid cooled na perfect talaga sa long ride at sa maghapong biyahe. Naka PGM FI with ESP engine na nagbibigay ng mas magandang performance pero mas matipid pa rin sa pagkonsumo ng gas. Na kaya mag-produce ng maximum power na 8.5 kW at 8,500 RPM at 11.9 Nm of torque at 5,000 RPM. 11.0:1 ang kanyang compression ratio at 52.4 mm by 57.9 mm naman ang kanyang bore and stroke. Electric ang starting system ng automatic scooter na to. Naka ACG siya kaya smooth, walang vibration lalo na kapag pinastart natin ang motor na to. May 5.5 liters ang tank capacity nito at ayon sa Honda ay meron siyang 51 km per liter na gasoline consumption. Medyo mas matipid siya sa Honda Click 125 standard na nasa around 50 km per liter lang ang fuel consumption
consumption. But hindi naman sila talaga nagkakalayo. Naka full digital LCD panel na siya, kaya klaro at malinaw ang mga info na kailangan natin. Naka Honda Smart Key na din siya or naka keyless na, kaya mas advanced ang security features niya with anti-theft alarm at answer box system pa. Madali nating mai-access, madali natin siyang mai-on and mai-off. Naka full LED na rin yung kanyang mga ilaw, lahat po yan mula sa kanyang V-shape na headlight with DRL hanggang sa kanyang mga signal light na dito sa unahan ay integrated sa kanyang headlight at dito naman sa hulihan ay nakahiwalay hanggang sa kanyang taillight. Meron din siyang Type-C na charging port, located po yan dito sa front storage niya sa may left side at may takip na rin siya, kaya safe na safe siya in case na umambon man ay hindi mababasa yung ating mga mobile phone. At meron pa siyang hook dito sa unahan na pwedeng pagsabitan ng ating mga ekstrang dalahin gaya ng plastic bag or eco bag. Nandyan pa rin yung kanyang gulay board na alam naman natin na kapakit-pakinabang lalo na sa mga delivery rider or kung may extra tayong bagahe ay pwede nating ilagay dito sa ating gulay board. At syempre, mas komportable ang ating mga paa. 18 liters pa rin ang underseat compartment niya, kaya meron namang mga full face na helmet na magkakasya dito, pero depende pa rin sa size at sa shell ng helmet. Pero meron pa rin naman siyang helmet hook if in case na meron tayong ibang bagay or essentials na ilalagay dito sa ating underseat compartment. Meron pa rin siyang idling stop system na kapag ka nasa 3 to 5 seconds na tayong nakahinto, lalo na sa mga stoplight or traffic situation, ay kusa nang namamatay ang engine natin para makatipid tayo sa gas. At kapag in-start natin yung motor, hindi na natin kailangan pang pindutin ang push start, pihitin lang natin yung silindro at mabubuhay na yung makina ng motor na to. May park brake lock pa rin naman ito para safe pa rin yung motor natin once na nakapag-park tayo sa alanganing lugar, let's say matarik or hindi pantay yung lugar, eh hindi gugulong basta-basta yung ating mga gulong na posibleng ikatumba pa nito. Sa sukat ng kanyang mga gulong, dito sa harap ay 90 by 80 by 14 at sa likod naman ay 100 by 80 by 14. Parehas na pong naka-tubeless yan. Naka-telescopic fork ang suspension niya dito sa harapan at swing arm with single suspension naman sa hulihan. Sa kanyang mga brake, naka-disc brake dito sa harap at naka-mechanical drum brake naman sa likuran with combi brake system. Kaya balanse ang stopping power, lalo na kapag kagaling tayo sa high speed. Kung hindi pa tayo marunong magtansya ng preno, makakatulong sa atin yung combi brake system. Dahil kapag biglaan nating napiga yung preno natin sa hulihan, ay may sumasamang 30% na preno sa unahan. Kaya recommended din siya sa mga beginner. Sa dimension niya, meron siyang total length na 1,918 mm, total width na 751 mm at total height na 1,076 mm. 1,280 mm naman yung sukat ng kanyang wheelbase at 131 mm naman ang kanyang ground clearance. Safe na rin siya sa matataas na humps, malulubak na kalsada. Sure na hindi sasayad yung ating ilalim. At 769 mm naman ang kanyang seat height. Kaya swak pa rin siya sa height ng mga Pinoy. Madaling imaneho kasi abot natin ng maayos yung ibaba o yung lupa. Madaling isingit at madali ring pag-aralan dahil 113 kilograms lang din po ang bigat nito. Ano masasabi nyo sa bagong looks ng Honda Click 125 Street version? Pasok ba sa panlasa ng mga Pinoy? Paki-comment nyo nga sa ibaba. At sa specs and features ng motor na to, meron pa ba tayong hindi nabanggit? Kung meron man tayong nakaligtaan, paki-comment nga sa ibaba para mapag-usapan natin yan. At sa SRP nga ng motor na to, ayon sa Honda Philippines ay nagkakahalaga siya ng 90,000 pesos. So sa inyong palagay, sulit ba ang Honda Click 125 Street version? Paki-comment nyo nga sa ibaba. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video, ay huwag mo nang kalimutang mag-like, mag-subscribe na rin para mas updated ka pa sa mga susunod pa nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.